Klase ng institusyon dito sa Baguio City ang dormitoryong ito. Liban sa mga profesional na nagtre-training dito, marami na rin bakasyonista na kundi man pansamantalang tumira rito, ay tsak pamilyar din sa lugar. Tila naging kasama na sa kanyang atraksyon ng mga ghost stories na naging bukang bibig ng mga residente at mga turista ng Baguio. Ngayon araw na ito, pinoonlakang kami ng mga tagapamahala ng lugar para magsagawa ng paranormal investigation. Para malaman na natin lahat kung totoo nga ang mga kwento o kung puro haka-haka lang ang mga ito. Meron doon, no? Parang hindi ko alam kung nakabitin siya. Basta meron siya doon. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. May narinig ako dun lumalaw sa out of order na room. Palawakin ang isip. Come on, if you're pissed off with me, do anything. Come on. Hindi, ha? Hindi. Dalang mundo ay nababalot ng misteryo. Absolutely totoo yan. Kasi unang-una, hindi ko talaga nakita yung taong mo nakaputing yan. Mahigit 100 taon nang nakatayo ang isa sa pinakasikat na dormitoryo dito sa Baguio City. Ang mga Thomasites o yung mga gurong pinadala ng Amerika sa Pilipinas noong World War II ang unang gumamit sa pasilidad na ito. Noong panahon ng mga Amerikano, no, nagpakalat ng mga gurong Amerikano sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At tuwing bakasyon, taon-taon noon, sa Baguio, no, sila ay nagsama-sama at ito ngayon naging Teachers Vacation Assembly. Nagsimula muna ito na mga tent nga lamang. Teacher training kasi yun, di ba? Mga gurong Amerikano sila. May mga profesor mula sa Amerika na pumupunta rito at nagbibigay sa kanila ng lektura sa iba't ibang paksa. Mula sa maliit na camping site, nagtayo ng iba't ibang pasilidad ang mga Amerikano. At di kalaunan, ang mga dating tent naging dormitoryo na. Base sa mga kwento, ang gusaling ito raw ang isa sa may pinaka-notorious na multo. Kakaiba raw kasi ang paraan ng pag-welcome nito sa mga bagong bisita. Isa si Jeremiah at ang kanyang mga kaibigan, ang ilan lamang sa mga turistang nakaranas ng kakaibang bakasyon sa dormitoryong ito. Maniwala ako. Ay, ang dami kayang kwento. Saturday night po, after po namin manood ng TV, matutulog na po sana kami. Bibigla pong may naglalakad sa stairs. Alam po namin na walang tao sa building kasi po Saturday po, government po, wala pong. Tapos kami lang po talaga yung tao, 4 lang, tsaka isang guard sa baba. Meron daw ba? Saan ba yung kumakit to? Sa kabila lang. Tapos maya-maya gumagano na, may kumakalampag na, may bila na kumakalampag sa pintuan, pati sa bintana.
by the span of 15 to 30, na continuous siyang nagpaparamdam, kumakato, then the rest of your surroundings sobrang maingay. Siguro that's the sign na we are not welcome. Ganito rin ang naging karanasan ng ibang naging guest sa gusaling ito. Ang tao lang po ako sa kasi kuya ko. Tapos yung mga barkada niya po, nagsha-shot sila, maingay po sila. Tapos dyan po sa may second floor, yung ilaw po sa may CR malapit sa amin, nagpapatay sindi po yung nag-iingay sila kuya ko. Parang meron sa likod mo, parang may nakatingin sa'yo. Ayun! Maging ang mismong staff na namamahala sa gusaling ito, may mga nakakakilabot din na karanasan. Bumabagyo nung gabi na yun eh. Nakadamit babae, pero ang nakita ko lang yung sa may bewang hanggang siguro hanggang balikat lang sa may braso niya. Umigib siya, no? Nung pagkakuha niya ng tubig, no? Nawala na siya. Nung una hindi ako niniwala. Eh, nung nakakita na rin ako ng gano'n na biglaan, eh, parang sabi ko, totoo yata na may multo nga dito rin. Isa sa mga patunay raw na may nagbumulto sa lugar na ito ay ang letratong ito na kuha sa labas ng dormitoryo. Sa bandang kaliwa ng babae, may mapapansin na imahe ng taong nakaputi. Simple lang siya na photoshoot ng hapon, tapos nagulat na lang ako na biglang may taong nakaputi. Ang ginawa ko, una, tinawagan ko yung iba. Tinanong ko kung may nakita silang taong nakaputing dumaan. Sabi naman nila wala. Absolutely totoo yan. Kasi unang-una, hindi ko talaga nakita yung taong nakaputing yan. Tsaka sana maalala ko siya na dumaan all throughout dahil kakaiba yung suot niya. Pero hindi ko siya nakita. Ito nga kaya ay white lady na tila hindi matahimik. O baka naman may mas malinaw na paliwanag ang siyensya sa mga pangyayaring ito.